Kung kulang talaga yung ating income, increase cash flow to fast track debt payment. Importante meron kang other source of income, may part-time. Pag-usapan natin ang about solid financial foundation. Ang solid financial foundation, natutunan ko 'to noong 2012, noong nag-attend ako ng financial coaching na may bayad. And sabi dito, yung bahay natin, matibay yan, malalaman natin kung dumating ang bagyo or may lindol. Kagaya ng bahay natin, ang financial foundation natin, ganun din, malalaman natin kung matibay kapag dumating ang financial crisis, kapag nawalan tayo ng income, nagkaroon ng sakit sa pamilya, meron tayong utang or na-bankrupt tayo. Kaya i-check natin, kumusta ba ang ating financial foundation? Matibay ba to o hindi matibay? Noong 2012, ito yung natutunan ko, yung solid financial foundation, na akala kasi natin puro invest lang ang gagawin natin, pero importante pala, alam din nating i-build yung pinakapundasyon, yung baba, kasi yung investment, bubong na. So meron tayo dito na increase cash flow. Pag sinabi natin na increase cash flow, ito yung income minus expense. Kaya dalawa yung pwede natin kontrolin para tumaas ang cash flow natin. Una is, yung income natin pwede nating makontrol. Kung kulang, pwede tayong mag-earn ng additional income. Pwede tayong magkaroon ng part-time business habang tayo ay may full-time career or part-time naman na job. And pangalawa, syempre, pwede natin i-control yung expense natin, yung mga gastos natin. Makakaipon tayo kung babawasan natin ang expense natin or gastos at didisiplinahin natin yung sarili natin. Kasi makikita natin dito sa table na kahit pala makatipid lang tayo sa soft drinks ng sa halagang 1,500 per month, sa buong taon, 18,000 din yan. At kapag ito ay naiipon mo at nai-invest sa loob ng 20 years, kumikita ng halimbawa on the average 12% per year sa investment, nasa 1.5 million din ang projection niyan. Sa soft drinks pa lang yan or sa bottled water na binibili natin kapag nasa mall tayo or nasa labas, paano pa yung iba na pwede pa nating matipid. And pangalawa, sabi dito, protect health and wealth. Importante may healthcare din tayo. Natutunan ko noong 2012 na may short-term healthcare at may long-term healthcare din pala. Kasi that time, ang aking dependents ay parents ko na pareho ng senior. Kaya talagang lagi ko nakikita na nagpapa-check up sila at talagang kailangan paglaanan talaga ng fund pag tayo ay nag-retire ay healthcare. Sabi nga, long-term healthcare, ito yung enough healthcare fund if you live too long. Halimbawa, kung wala na tayong trabaho at the age of 60, at mangailangan tayo ng healthcare, pwedeng ito ay kailanganin natin for the next 10 to 15 years ng ating retirement. Marami, bumibili talaga ng memorial plan pero ang nakakalimutan yung unahin ang healthcare. Kasi sabi dito, pag tayo ay nagkasakit, saan ba tayo? Sa executive, sa pay ward, or sa charity? Siyempre, mas magkakasakit tayo or may stress kapag hindi tayo naghanda. Kaya maganda, meron tayong sapat na long-term healthcare pag tayo ay nag-retire. Ano nga ba yung ilan sa mga pagkakaiba ng short-term healthcare at long-term healthcare? Sa short term, kada taon yan magre-renew ka or magbabayad ka ng premium. Parang car insurance din. Sa long-term healthcare, natutunan ko noong 2012 na 7 years to pay lang pala to. Sa short term, renewable siya, pwedeng hindi na ma-renew kung sakitin ka. Sa long term, renewable siya basta nakakuha ka na, nakastart ka, fixed na yan ang premium mo plus renewable. And then pangalawa, no accumulation of unused fund. Sa short term, pag hindi mo nagamit, di ka nagkasakit, ang benefit mo, goodbye premium na. Pero sa long-term healthcare, all unused health fund accumulates with interest. Healthy ka naman, hindi ka nagkakasakit, mas maganda kapag may long-term healthcare ka kasi yung savings mo dito sa Kaiser na long-term healthcare ay may interest kung hindi mo nagagamit yung fund mo. Pangatlo, no term insurance coverage. Sa short-term healthcare naman, wala naman yung life insurance. Pero sa long-term healthcare, may tinatawag na four-way insurance coverage. For 20 years, naka-insured ka, may life insurance ka, and kung sakali naman na
may mangyari sa'yo, waive na yung balance. Halimbawa, 7 years to pay, 1 year ka palang nakapagbayad, mata-transfer ng fully paid yung plan mo sa iyong nilagay na beneficiary. And then, accidental death and dismemberment benefit. Kung accident na kinamatay, syempre, double indemnity yan. Doble makukuha nating insurance. At may waiver din tayo kung na-disable ka, total and permanent disability. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan bayaran yung balanse mo kung sakaling na-aksidente ka on the second year na pagbabayad, hindi mo na kailangan bayaran yung balance mo na 5 years. And then pang-apat, no return of premiums for non-utilization. Again, hindi na ibabalik sa yung binayad mo kung nagamit mo man yung plan mo or hindi mo nagamit yung healthcare mo. Pero sa healthcare natin sa long term, up to 85% ng binayad mo ibabalik sa iyo on maturity date kapag wala ka namang naging availment during the 7 years na nagbabayad ka. And then pangatlo, para makabuild tayo ng matibay na financial foundation, kailangan din natin ng life insurance to protect our family. Kasi ang nakakalungkot sa Pilipinas, ang mga kotse, ang mga sasakyan naka-insured. Kapag 1 million ang value niyan, tatapatan natin yan ng 1 million din na insurance na around 20,000 per year ang premium. Pero yung breadwinner, yung nakasakay, yung driver, ito yung walang life insurance na kung titignan natin, mura lang naman kasi for a 1 million life insurance coverage, kung age 35 ka, nasa 7,400 lang to per year yung annual premium mo. And then pang-apat, manage debt. Importante nakakabayad tayo ng utang kasi ang utang, ito yung termite or anay ng ating financial foundation. Sinisira nito ang ating alikansya. Kaya kung may utang tayo, make a list of all your debts and pay them off one at a time. Para hindi ka ma-overwhelm, ilista mo muna tapos isa-isa mong bayaran. And then, kung kulang talaga yung ating income, increase cash flow to fast-track debt payment. Importante meron kang other source of income, may part-time career ka or business or job para meron kang pandagdag na kikitain na pwede mong ipandagdag sa iyong pambayad sa utang. Next is pagkakaroon ng emergency fund para hindi natin laging nakukuha yung investment natin pag may nangailangan sa pamilya or may emergency. Kasi ano ba yung mga sample ng emergency? Halimbawa, kung breadwinner ka at tumutulong ka rin sa parents mo, baka may magkasakit, mangailangan ng fund. O kaya naman ikaw mismo nawalan ka ng income. Importante, meron tayong emergency fund. And of course, yung pinakabubong yung investment. Para naman to sa mga financial goals natin, yung mga, especially yung long-term goals natin like retirement. At natutunan ko noong 2012 na hindi sapat na nag-iipon lang tayo sa savings account. Importante marunong din tayong mag-invest. Kasi kung depository lang tayo, less than 1% lang ang kinikita niyan sa bank. Pero ang ginagawa ng bank niya, ini-invest din naman nila yan like sa government securities, commercial paper, sa mga stocks, and other paper assets. Pag kumita sila ng 12%, ang ibabalik lang nila sa'yo less than 1%. So maganda, diretso na tayo as investor. Para kapag kumita ng 12%, diretso na sa atin yan kasi tayo na yung nag-invest. At pwede naman tayo mag-invest sa mga top corporations, kagaya ng Jollibee, Pure Gold, Meralco, PLDT, SM, Ayala, Robinsons. Again, ito yung tinatawag natin na solid financial foundation. Simulan natin sa baba, pataas. At noong 2012, nagsimula agad ako sa Kaiser kasi tinatawag na nila tong 3-in-1 investment. Ang Kaiser ay 7 years to pay lang at 20 years ang maturity. Dito, meron ka ng investment, healthcare at life insurance. At kung pag-uusapan naman natin ang legalities ng Kaiser, ang Kaiser accredited nito ang top hospitals kagaya ng St. Luke's sa Quezon City at BGC, Asian Hospital, Makati Medical Center at The Medical City. At noong 2023, kumuha uli ako ng pangalawa kong Kaiser Savings Program dahil talagang pwede natin itong magagamit sa ating retirement at pwede pang healthcare. Noong 2020 naman, nakapag-claim na rin kami sa Kaiser dahil namatay yung brother ko noong 2019. So ito naman death claims. Ang head office namin ay sa Makati. At nito lang January 15, 2025, nag-claim na rin yung husband ko ng Kaiser niya kasi ito ay nag-mature na.
Maaga kasi siyang nag-start sa Kaiser Savings Program niya. At ngayon ang tanong, magkano nga ba ang Kaiser, Miss Roanne? So ang tanong, ilang taon ka na? Kasi kung 10 to 40 years old ka, ang minimum plan para sa'yo ay nasa 2,647 per month. At kung 41 to 50 years old ka, 3,529 per month ang minimum plan. Para naman sa 51 to 60 years old, pwede pang humabol, nasa 4,412 per month ang ating minimum plan. Again, minimum plan, ibig sabihin pwedeng mas mataas yung kunin natin. At para may idea kayo, halimbawa, dun sa maliit nating plan na K45 or K45,000 na 2,647 per month, 7 years to pay. On maturity, ang projected value nito ay nasa 524,000. At kung plan K100 naman, ito yung nasa around 5,882 per month, nasa 1.1 million ang projected fund kapag nag-mature or after 20 years. Again, ang Kaiser, 7 years to pay, 20 years maturity. Ibig sabihin, 7 years ka lang maghuhulog, pero for 20 years, naka-insured ka, may healthcare ka, at kapag di mo nagagamit yung healthcare mo, ito ay nagiging investment at tumutubo with interest. After 20 years, pwede mo nang kunin ang fund mo or pwede mo pa rin itira kasi gusto mo pa rin may investment ka at healthcare. Again, ang Kaiser ay 3-in-1, may investment, healthcare at life insurance. Kaya kung gusto mo ma-jumpstart yung iyong solid financial foundation, sa Kaiser pwede ka magsimula, tinatawag namin to na level 1 investing para 3 na agad yung meron sa alkansya mo. May healthcare ka, protection or life insurance at investment. And to know more about Kaiser, i-message mo lang ako sa Facebook, Roanne Celis Capistrano. Ang messenger link ko nandito rin. At pwede mo rin akong i-email sa roanne.capistrano@gmail.com or kontakin sa mobile number ko 0926-800-8685. Bawat Pilipino dapat maging handa sa mga oras na hindi natin inaasahan. Gaya ng biglaang pagkakasakit, dapat may pondo tayo na magagamit. Sa oras ng pangangailangan, dapat may magmamalasakit. At sa pagtanda, walang pangamba, dapat may mag-aalaga. Ganyan mag-alaga ang Kaiser. Yan ang dapat. Ako po si Cheryl Posim, Alagang Kaiser. Alaga ka, kapatid.